Sa nakalipas din na buwan, inabala naman ni Denver ang kanyang sarili sa kanyang kumpanya. Dito na lamang niya itinoon ang kanyang atensyon dahil palagi niyang naaalala si Angeline tuwing wala siyang ginagawa. Hi Denver! Bati ni Christine sa binata pagkapasok ito sa opisina ng binata. What are you doing here? Tanong ni Denver kay Christine habang abala pa rin siya sa kanyang laptop. Binibisita ka. Sagot ni Christine saka siya printing na upo sa sofa sa loob ng opisina ni Denver. Sa nakalipas kasi na buwan, hindi pa rin tinatandaan ni Christine sa Denver. Palagi pa rin siyang pinupuntahan ng dalaga sa kanyang opisina. Di na kasi niya mapuntahan ito sa kanyang bahay dahil bumalik na muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Kaya sa opisina niya ito palaging nangungulit. Hindi ka ba nagsasawa kakapunta rito? Tanong ni Denver. Hindi, hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Ewan ko ba naman sa'yo, Denver? Hiwalay naman na kayo ni Ate Angeline kung bakit ayaw mo pa rin bumalik sa akin. Tayo naman talagang nagmamahalan noon pa, di ba? Sagot ni Christine. Christine, iba noon. Iba na rin ngayon. Sagot ni Denver. Dahil na naman kay ate. Pwede ba, Denver, mag-move on ka na lang kasi. Ituloy na lang natin ang relasyon natin noon. Magpakasal tayo. Total yun naman talagang plano natin dati, di ba? Bago ka pa man ipakasal na magulang mo kay Ate Angeline. Paungulit pa ni Christine. Christine, marami akong ginagawa, kaya pwede ba? Tigilan mo ko? Sagot ni Denver. No, hindi kita titigilan, Denver. Hindi mo ba naisip na baka masaya na ngayon si Ate Angeline samantalang ikaw, eto't nagpapakasubsob sa trabaho at iniisip pa rin siya? Sagot ni Christine. Napabuntong hininga naman si Denver dahil halos araw-arawin na ni Christine ang pangulit sa kanya at sumasakit na talaga ang ulo niya rito. Pwede ba? Tigilan mo yung pinagsasabi mo na yan tungkol kay Angeline. Ines na sabi ni Denver. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Baka nga masaya na talaga si Ate Angeline ngayon sa piling ng ibang lalaki. Sagot pa ni Christine. Stop it, Christine. Umalis ka na nga dito sa opisina ko. Sigaw na ni Denver dahil naiinis na talaga siya sa dalaga. Tanggapin mo na kasi ang katotohanan, Denver, na hindi ka minahal ni Ate Angeline. Ikaw lang ang nagpakatanga na nagmahal sa kanya. Sagot pa ni Christine. Hindi totoo yan. Umalis ka na, Christine, habang may natitira pa akong respeto sa'yo. Gigil na tulad ni Denver. Sakato tumayo at binuksan ang pintuan. Sige, aalis ako ngayon pero sana naman magising ka na sa katotohanan, Denver. Huwag kang tanga. Sagot ni Christine saka siya tumayo at dire-diretsyong lumabas ng opisina ni Denver. Pagkalabas ni Christine sa opisina ni Denver, pabagsak naman na sinara ni Denver ang pinto ng kanyang opisina. Naihilamos pa ni Denver sa kanyang mukha ang kanyang kamay dahil sa inis. Pinipilit na nga ni Denver kalimutan ang mga nangyari, pero eto naman si Christine na palaging nakabuntot sa kanya at nangungulit na makipagbalikan sa kanya. Nang hapon ding yon, lumiretso naman sa Denver sa bahay ni Liam. Ganito kasi ang madalas niyang gawin kapag naaalala niya si Angeline. Sa bahay ni Liam siya nagpapalipas ng oras para mailabas niya rito ang problema niya. Naiintindihan naman siya palagi ni Liam at palagi itong nakikinig sa mga sinasabi niya. Alam naman kasi ni Liam kung gaano nasaktan ang kaibigan niya dahil totoong mahal nga nito si Angeline. Ano na naman ang nangyari sa'yo? Tanong ni Liam kay Denver pagkarating nito sa bahay niya. Wala, gusto ko lang uminom. Sagot ni Denver at dire-diretso na itong naupo sa sala ni Liam. May nangyari na naman ano? Ikwento mo na. Sagot ni Liam dahil kilala na niya ang kaibigan. Hindi ito pupunta ron ng walang dalang problema. Napabuntong hininga naman si Denver. Ayaw pa rin kasi akong tantanan ni Christine. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umalis na nga ako sa bahay namin ni Angeline para hindi niya na ako mapuntahan sa bahay. Pero eto't sa opisina ko naman siya nangungulit. Ines na sabi ni Denver. Iba talagang tama ng babae ngan sa'yo, bro. Ibang klase, ayaw kang pakawalan. Pagbibiro ni Liam sa kaibigan. Ewan ko ba kung bakit ayaw pa rin akong tigilan ni Christine? Sagot ni Denver. Nako bro, wala akong may tutulong sa problema mo na yan dahil tayong ikaw lang makakaresolba niyan. Kung sa tingin mo may nararamdaman ka pa kay Christine, then pagbigyan mo siya. At kung wala naman, edi pabayaan mo na lamang siya at wag mo nang pansinin. Sagot naman Liam sa kaibigan. Napabuntong hininga na lamang ulit sa Denver dahil sa kanyang mga iniisip. Di niya na kasi alam ang gagawin niya kay Christine.
Lumipas pang ilang araw at nakalive na nga si Angeline sa trabaho dahil malapit na siyang manganak. Lagi namang nakaantabay sa kanyang mag-inang Lydia at Sofia. Doon na nga rin ipinagpatuloy ni Nay Lydia si Sofia sa bahay ni Angeline para may kasama to sa gabi dahil baka bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Okay naman ang mga babies mo. Nakapwesto na rin sila at anytime pwede na silang lumabas. Pagbabalita ng doktora na sumusuri kay Angeline. Talaga po, Dok? Mabuti naman po kung ganon. Sana po kayanin kong manganak ng normal delivery, sagot ni Angeline. Sobrang saya ni Angeline nang malaman niya na kambal pala ang kanyang pinagbubuntis. Hindi niya yon inaasahan dahil wala namang may lahing kambal sa kanilang pamilya. Kaya pala sobrang laki ng kanyang tiyan. Dalawa pala ang sanggol na sa sinapupunan niya. At nang malaman niya ni Angeline, dalidani na rin niyang dinagdagan ng mga gamit na binili niya para sa mga bibis niya. Basta iha, kapag nakaramdam ka na ng pananakit ng tiyan, pumunta ka na agad dito sa ospital ha, para malaman natin kung kaya mo bang inormal o hindi. Sagot ng doktora kay Angeline. Tumango naman si Angeline sa kanyang doktora. Agad na rin naman silang umuwi ni Nay Lydia pagkatapos ng kanyang check-up. Palagi pa rin naman siyang sinasamahan ni Nay Lydia kung magpapacheck up siya. Thank you po, Nay Lydia, sa pagsama mo palagi sa akin, sabi ni Angeline pagka-uwi nila ni Nay Lydia. Naku, wala yun ihat, saka isa pa. Parang pamilya ka na rin namin, kahit sino pa bang magtutulungan kundi tayo rin, 'di ba? Sagot ni Nay Lydia. O sige na, pauwi na muna ako ha. Maya-maya pupuntahan ko na si Sofia dito para may kasama ka. Pagpapaalam na ni Nay Lydia at saka ito lumabas ng bahay ni Angeline. Naupo naman na muna si Angeline dahil parang bigla siyang napagod dahil sadyang mabigat na talaga ang kanyang tiyan. Hinimas-himas pa niya ang kanyang malaking tiyan. Mga babies, dapat maging mabait kayo kay mommy ha. Kapag lalabas na kayo, please wag niyong pahihirapan si mommy ha. Dapat isang iri lang ni mommy, labas kagad ang isa. Ngingiti-ngiti na kausap ni Angeline sa kanyang babies na nasa kanyang sinapupunan. Napangiti naman siyang lalo nang biglang gumalaw ang kanyang tiyan na animoy sumasagot sa kanya ang mga to. Pasensya na kayo mga baby. Kung hindi kagad kayo masisilayan ng inyong daddy ha, pero huwag kayong mag-alala. Dahil kahit wala sa atin ang daddy ninyo, nandito naman ang mommy mo at bubusugin kayo ni mommy ng pagmamahal. Sabi pa ni Angeline habang hinihimas pa rin niya ang kanyang tiyan. At hindi na rin niya naiwasan pang maluha, pero agad din naman niya yung pinunasan. Akmang tatayo na sana si Angeline upang uminom ng tubig nang maramdaman niyang parang basa ang kanyang hita, kaya kinapa niya yon. At nagulat na lamang siya dahil parang dire-diretso ang pag-agos ng tubig sa hita niya. Nay Lydia! Nay! Tawag na ni Angeline kay Aling Lydia dahil parang unti-unti nang humihilab ang kanyang tiyan. Nay Lydia! Sigaw na ni Angeline kay Aling Lydia at hindi pa rin dumarating si Nay Lydia at talagang sumasakit na nga ang kanyang tiyan. Dali-dali namang tumakbo si Nay Lydia sa bahay ni Angeline nang marinig niya ang pagsigaw ng dalaga. Bakit iha? Tanong ni Nay Lydia habang nakasunod sa kanya ang anak niyang si Sofia. Nagulat naman si Nay Lydia pagkapasok niya ng bahay ni Angeline. Dahil nakita niya na basa na ang hita ni Angeline habang sapo na nito ang kanyang tiyan. Diyos ko, pumutok na ang panubigan mo Angeline, manganganak ka na, sabi ni Nay Lydia. Sofia anak, kunin mo ang bag na may mga lamang gamit ng babies. Bilisan mo, kailangan na nating madala si Angeline sa ospital. Aligaga na sabi ni Nay Lydia, sa kanya nilapitan si Angeline. Agad namang tumalima si Sofia upang kunin nga ang nakahanda ng bag ni Angeline na may lamang gamit niya at gamit ng mga baby niya. Tara na Angeline, halika na, malapit ka ng mga anak, sabi pa ni Nay Lydia habang inaakay niya na si Angeline na maglakad. Napapangiwi naman si Angeline dahil lumihilab na ang kanyang tiyan. Oo iha, masakit talaga yan, sagot ni Nay Lydia. Sofia, bilisan mo, tumawag ka na kaagad ng taxi sa labas. Utos pa nito sa anak. Opo, Nay. Kumalma nga po kayo. Mas lalo pong natataranta si Ate Angeline sa inyo eh. Sabi ni Sofia sa ina niya dahil aligaga na tong kumilos saka siya lumabas upang tumawag ng taxi. Agad namang nakatawag sa Sofia ng taxi kaya agad na rin nilang nadala si Angeline sa ospital. Oh, ano nangyari? Kagagaling niyo lamang dito ah.
Tanong ng doktora na sumuri kay Angeline kanina. Ayos naman po siya pag uwi namin kanina, Dok. Iniwan lang po namin siya saglit, maya-maya sumisigaw na siya. Pagkukwento ni Nay Lydia habang nakasunod sila kay Angeline na nakahiga na sa stretcher. Tumango lang naman ang doktora. Pagdating nila sa bungad ng delivery room, hinarang na sila Nay Lydia at Sofia ng isang nurse. Hanggang dito na lamang po kayo. Hindi na po kayo po pwedeng pumasok pa sa loob? Sabi ng nurse. Tumango naman si Nay Lydia, tsaka naman isinara ng nurse ang pinto ng delivery room. Agad na sinuri ng doktor si Angeline. Inai-ina rin siya nito para malaman kung malapit na bang lumabas ang mga babies. Wow! 8 cm agad. Konti pa, Angeline? Sabi ng doktora kay Angeline. Di naman na maipinta ang mukha ni Angeline dahil sobrang namimilipit na siya sa sakit ng tiyan dahil panay na ang paghilab nito. Mga babies, wag pahihirapan si mommy ha? Kausap ni Angeline sa kanyang mga baby na nasa tiyan pa rin niya. Naghintay pa siya ng ilang minuto at nang talagang hindi na kaya ni Angeline ang sakit. Dok, parang lalabas na po ang baby ko, sabi ni Angeline habang di na may pinta ang kanyang mukha dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Agad naman siyang nilapitan ng doktora. Mukhang lalabas na nga ang mga babies mo, Angeline, sabi ng doktor. Pinaayos naman nila ng pwesto si Angeline. Okay, bibilang ako hanggang 3, Angeline, then push, sabi ng doktora. Tumango-tango naman si Angeline dito. 1, 2, 3, push, sabi ng doktora at isang malakas na ere ang ginawa ni Angeline. Congratulations, Angeline. It's a baby boy, sabi ng doktor na lumabas kaagad ang unang baby ni Angeline. Maluha-luha naman na tiningnan ni Angeline ang kanyang baby. Dok, parang lalabas na rin yung isa, sabi ni Angeline na namimilipit na naman sa sakit ng tiyan. Agad namang inabot ng doktora ang unang lumabas na sanggol sa kanyang kasama upang linisan na ito dahil lalabas na rin ang isa pang baby ni Angeline. Mukhang nakikisama ang mga babies mo, Angeline, sabi ng doktor. Okay, Angeline. 1, 2, 3, push, sabi pa ng doktora. Muli na namang umire si Angeline at tuluyan na ngang lumabas ang pangalawang baby niya. Congratulations, Angeline. It's a baby girl. Nakangiting sabi ng doktora kay Angeline. Tsaka nito pinatong sa ibabaw ng tiyan ni Angeline ang baby niya. Thank God! Tanging naiusal ni Angeline. Hapong-hapo naman si Angeline dahil sa kanyang ginawang pag-ire, pero hindi niya pa rin maiwasan na maluha. Nang makita niya ang isa pa niyang isinilang na sanggol. Muli, kinuha ng doktora ang baby ni Angeline para marinisan na to ng kasama niya at inasikaso rin ito si Angeline. Sa labas naman ng delivery room, matyagang naghihintay si Nanay Lydia at Sofia. Sana naman maging maayos ang mag-iina, sabi ni Nay Lydia. Magiging maayos po sila, ma. Kayang-kaya po ni Ate Angeline. Nakangiti pa na sagot ni Sofia sa kanyang ina. Makalipas lamang ang ilang oras, ay nilipat na rin agad si Angeline sa isang private room. Nakatulog din to kaagad sa sobrang pagod matapos niyang mailabas ang kanyang 2 malulusog na babies. Hinayaan lamang naman muna ni Nanay Lydia na makapagpahinga si Angeline dahil alam nila na pagod ito kaya't babantayan na lamang muna nila ang mag-iina. Ma, ang cute naman ng mga babies ni Ate Angeline. Itong lalaki kahawig ni Ate Angeline tapos ito namang babae siguro kamukha to ng tatay nila kasi hindi kamukha ni Ate Angeline eh. Daldal ni Sofia habang titig na titig sa mga baby ni Angeline na mahigpit din na natutulog. Oo nga no, siguro, gwapong ama ng mga batang to, sagot naman ni Nay Lydia. Nang magising naman si Angeline, agad siyang nilapitan ng mga babies niya at isa-isa niya itong binuhat. Ang cute ng mga anak mo, Angeline, turan ni Nay Lydia kay Angeline. Oo nga po, Nay. Ang gwapo at ang ganda po nila. Sagot naman ni Angeline nang ngiting-ngiti pa habang titig na titig sa mga anak niya. Ang gwapo siguro ng ama nila. Yung lalaki kasi kahawig mo, pero yung babae hindi mo kamukha. Siguro kahulma siya ng ama niya. Sagot ni Nay Lydia. Opo, Nay. Sobrang gwapo po ng kanilang daddy. Sayang nga lamang po at hindi natin siya kasama ngayon.
Biglang lumungkot ang mukha ni Angeline nang sabihin niya iyon. Gusto sana niya na iparanas sa mga anak niya ang isang kompletong pamilya, pero malabo na yatang mangyari ang bagay na yon. Napabuntong hininga naman si Nay Lydia. Ayos lamang yan, iha. Nandito naman kami ni Sofia na magiging pamilya ninyo. Sagot ni Nay Lydia kay Angeline. Salamat po, Nay. Ano palang mga pangalan ng mga anak mo, iha? Pag-iiba na ni Aling Lydia sa usapan. Ito pong poging-pogi na batang ito, siya po si Noah, sabi ni Angeline. Tsaka niya hinawakan ng pisngi ng baby boy niya. At ito naman pong maganda kong baby girl, si Nina. Nakangiti pa na sabi ni Angeline, sabay hawak din sa pisngi ng sanggol. Nagulat pa sila ng kapwa ngumiti ang kambal pagkasabi ni Angeline sa pangalan ng mga ito. Mukhang nagustuhan nila ang mga pangalan nila, iha. At talagang ngumiti pa sila ng sabay, sabi ni Nay Lydia. Napatawa naman si Angeline. Mukha nga po, Nay. Tatawa-tawa pa na sabi ni Angeline. 2 araw lang naman ang inilagi ni na Angeline sa ospital at agad na rin silang na-discharge na mag-iina. Pagka-uwi nila, malinis na ang bahay ni Angeline at nakanda ng crib ng mga baby niya. Nagulat pa siya dahil may pa-welcome home banner pa ang mag-inang Lydia at Sofia sa kanya. Salamat po, Nay, sabi ni Angeline kay Nay Lydia. Wala yan, iha. Parte ka na rin ng pamilya namin at masaya kami na naisilang mo ng maayos ang kambal. Nakangiti pang sabi ni Nay Lydia. Sobrang saya naman ng puso ni Angeline na kahit na sobrang sakit ng pinagdaan niya noon dahil sa kahit ang pamilya niya hindi man lang siya pinakinggan, ay nagkaroon naman siya ng bagong pamilya na kahit hindi niya kadugo ay hindi na siya tinuring na iba. At tinuring na talaga siyang kapamilya ng mga ito. Lumipas sa mga araw, masaya naman si Angeline na kahit sila lamang mag-iina ay maayos naman ang lagay nila. Di rin naman kasi sila talaga pinababayaan ni Nanay Lydia at Sofia kaya kahit papano hindi nahihirapan si Angeline sa pag-asikaso ng kanyang kambal. Sa opisina naman ni Denver, kausap niya ang kanyang private investigator na kinuha niya para maghanap kay Angeline. Bakit hindi niyo pa rin nahahanap si Angeline? Ang tagal-tagal niyo nang naghahanap, wala pa rin kayo magandang balita sa akin? Ines na bulyaw ni Denver sa lalaking kaharap niya. Pasensya na po. Ginagawa naman po namin lahat sadyang magaling lamang pong humanap ng lugar ang inyong asawa, sagot ng lalaki. Napabuntong hininga naman si Denver. Sana, sa susunod may magandang balita na kayo sa akin para hindi naman nasasayang ang binabayad ko sa inyo. Ines pa rin nasabi ni Denver. Tumango-tango naman ang lalaki. Sige po, mauna na po ako. Pasensya na po ulit, sir, sabi ng lalaki. Tumango lang si Denver dito at saka na umalis ang lalaki. Pagkalabas naman ng lalaking kausap ni Denver, sakto nating ng kanyang ama. Mainit na naman ang ulo mo. Sino ba yun? Tanong ni Clifford sa kanyang anak. Sorry, Dad. Investigator po kasi yon na binayaran ko para hanapin si Angeline, sagot ni Denver. Bubuntong hininga naman si Clifford saka naupo sa upuan katapat ni Denver. Mahal mo pa rin ba si Angeline? Tanong ni Clifford sa kanyang anak. Di naman nakaimik si Denver dahil hindi na talaga niya alam kung ano na ba talaga ang nararamdaman niya para kay Angeline. Gusto niya kasi munang marinig ang gustong sabihin nito noon. Kung mahal mo pa si Angeline, edi sana hindi mo na lang muna i-final ang annulment papers ninyo. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos ng desisyon mo. Alam ko naman na nasaktan ka sa mga nakita mo noon, iho, pero sana kasi pinagpaliwanag yun na muna si Angeline. Hindi niya siya masisisi kung bakit siya umalis at nagpakalayo-layo dahil walang may gustong makinig sa kanya ng mga panahon na yon. Ayoko namang makailam sa inyo ng mga panahon na yon dahil mag-asawa na kayo. Dapat nag-uusap talaga kayo kapag meron kayong problema. Mahabang litanya ni Clifford sa kanyang anak. Tama po kayo, Dad. Pero wala na po, huli na po ang lahat para sa amin ni Angeline. Gusto ko lang pong malaman kung ayos ba siya at kung ano na ba ang buhay niya ngayon, sagot ni Denver. Napabuntong hininga naman si Clifford dahil ramdam niya. Naguguluhan pa rin ang anak niya ngayon at isa pa, ayaw din tong tantanan ni Christine. How about Christine? Balita ko gusto kanyang balikan, sabi ni Clifford. Yes, Dad. Pero wala na po akong balak na makipagbalikan kay Christine, Dad. Tapos na po kami at hanggang doon na lamang po yun, sagot ni Denver.
Tumango-tango naman si Clifford sa kanyang anak. Gawin mo ang sa tingin mo'y tama, Denver. Kung walang progress sa paghanap kay Angeline, palitan mo ang binayaran mong tao. Makikita at makikita mo rin si Angeline. At kapag nakita mo na si Angeline, gawin mo kung ano ang tama at makabubuti para sa iyo. Sabi ni Clifford, saka tumayo at tinapik ang balikat ng anak. Mauna na ako sa iyo, pagpapaalam pa ni Clifford. Sadyang binisita lamang niya ang anak sa opisina nito kaya siya pumunta doon. Tayong pagtango na lamang naging sagot ni Denver sa kanyang ama. Nang mapag-isa na si Denver sa kanyang opisina, napasandal na lamang siya sa kanyang upuan at naipikit na lang niya ng mariin ang kanyang mga mata. Lumipas ng ilang buwan at hanggang ngayon, parang naguguluhan pa rin siya. Parang hinahanap-hanap pa rin niya si Angeline pero kapag naaalala niya, ang gabing nahuli niya to na may kasamang ibang lalaki, muling bumabalik ang kirot sa kanyang puso. Pinakalma na lamang muna ni Denver ang kanyang sarili dahil talagang umiinit ang ulo niya sa investigator kanina dahil palagi na lamang tong walang magandang balita sa kanya. Muli ay tinuon na lamang ni Denver ang kanyang atensyon sa kanyang mga ginagawa sa opisina. Ito na kasi ang palagi niyang ginagawa para hindi niyang palaging maisip si Angeline. Wala rin naman kasi siyang kaide-ideya kung saan nga ba ito pumunta dahil kahit ang mga magulang nito ay nag-aalala na rin para kay Angeline dahil wala talagang itong paramdam sa kanila. Makalipas ang 5 taon. Mabilis lumipas ang 5 taon at naitaguyod nga mag-isa ni Angeline ang kanyang kambal na anak. Sa nakalipas na 5 taon, naging maayos naman ang pamumuhay na mag-iina at naging madali lamang ang lahat dahil sa tulong ni Nanay Lydia at Sofia. Hindi kasi talaga pinabayaan na mag-ina si Angeline at tinuring talaga nilang kapamilya ang mga ito. Bumalik din kasi si Angeline sa pagtatrabaho at ang nagbabantay sa kanyang kambal na anak kapag wala siya ay si Nanay Lydia. Mababait na mga bata naman sila Noah at Nina kaya hindi naman nahirapan sa kanila si Nanay Lydia. Mommy, pwede na po ba kaming pumasok sa school? Nakita ko po kasi mga bata, ang dami po nilang magkakasama at lahat po sila papasok sa school. Daldal ni Noah sa kanyang ina. Oo nga po, Mommy. Gusto ko na rin pong pumapasok sa school. Daldal din naman ni Nina. Sa susunod na pasukan mga anak, pwede na kayong pumasok sa school. Nakangiti ang sagot ni Angeline sa mga anak niya. Bakit po hindi pa kaagad ngayon? Sige na po, Mommy, please. Pangungulit pa ni Noah. Anak, malapit na kasing matapos ang pasukan. Magbabakasyon na rin kasi, kaya sa susunod na pasukan nun, papasok na rin kayo. Paliwanag ni Angeline. Matagal pa po ba yon? Tanong ni Nina. Mga 2 or 3 weeks pa, anak. Sagot ni Angeline. Biglang lumungkot ang kambal dahil gustong-gusto na talagang pumasok sa eskwelahan. Huwag nang saan mga anak, makakapasok din kayo sa school, ha? Sabi pa ni Angeline. Bigla namang dumating si Nanay Lydia at nakita niyang malungkot ang kambal. Bakit malungkot ang mga apo ko na yan? Agad na tanong ni Nanay Lydia sa mga bata. Dali-dali naman na lumapit ang dalawa kay Nanay Lydia tsaka nagmano dito. Lola, gusto na po kasi namin pumasok sa school pero ang sabi po ng mami, matagal pa daw po bago kami pwedeng pumasok sa school. Daldal ni Nina sa kanyang Lola Lydia. Oo nga apo. Excited pa naman po kami kaso ang tagal pa po pala. Sabat naman ni Noah. Napangiti naman si Nanay Lydia dahil gustong-gusto na talagang mag-aral ng kambal. Nako, hayaan mo sa bakasyon ni Tita Sofia niya, tuturuan nga kayo ha? Kaya wag na kayo malungkot. Pag-aalo pa ni Nanay Lydia sa kambal. Sabay namang napangiti ang kambal, kapwa ng islap ang mga mata ng mga ito. Talaga po, Lola? Magkapanabay pang sabi ng kambal. Natatawa namang tumango-tango si Nanay Lydia sa mga ito. Oo mga apo, kaya wag na kayo malungkot ha. Sige na, maglaro na muna kayo. Sagot ni Nanay Lydia. Sige po, Lola. Thank you po. Sagot ni Nina at saka niya niyakap si Nanay Lydia. Thank you po, Lola. Sagot din naman ni Noah at saka yumakap din siya sa matanda. Nakangiti namang pinagmamasdan ni Angeline ang kanyang mga anak kung gaano kalambing ang mga ito sa kanilang Lola Lydia. Bigla tuloy siyang napaisip, paano kaya kung hindi nangyari ang mga nakita ni Denver noon?
Siguro masayang-masaya din ngayon ang mga magulang niya at magulang ni Denver. Nasa malalim siyang pag-iisip nang lapitan siya ni Nay Lydia. Ang lalim ng iniisip mo sabi ni Nay Lydia. Bigla namang napabalik sa wisyo si Angeline. Po, naisip ko lang po kung sakali na hindi kami nagkagulo noon. Siguro po, masayang-masaya rin po ang mga magulang ko sa kambal, sagot ni Angeline. Ngilitian naman ni Lydia si Angeline. Wala ka bang balak bisitahin sila at ipakilala ang kambal? Tanong ni Nay Lydia. Bumuntong hininga naman si Angeline. Gustuhin ko man po, Nay, pero natatakot ako na baka ipagtabuhin lang po nila kami at ayoko pong makita yun ng mga anak ko. Ayos na po kami dito, Nay. Masaya naman po kami mag-iina kasama kayo ni Sofia dahil kayo na po ang naging pamilya namin, sagot ni Angeline.